Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Romans 1:16 ito ang usahan ni sundi sa inyong mata. Romans chapter 1 verse number 16. The Bible says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." So tisigutan ninyo yung kabuntagon, 7 phrases found nowhere in the King James Bible. So doon ay mga phrases nga actually mo ni ang gituwag teaching sa mga false Bible, and also teaching sa mga false teachers nga in connection to salvation. So these are phrases nga gamiton kuno or mo ipamaagi aron ang tao makabaton sa gitawag kaluwasan, but very clear sa Bible nga ang way of salvation sa atuang gibasa sa mga text. Iyon din Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Unsay iyang gimindre, the gospel of Christ. Yan siya, "For it is the power of God unto salvation." So kung ang tao di ay gusto nga makabaton og kaluwasan, ang pinaka-powerful pamaagi diha way lain ang gitawag gospel of Christ. So the gospel of Christ, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That means when we say the death, but pasabot, how that Christ died for. Yung siya, He died for our sins. He shed His blood. So ang iyang kamatayon dito sa cross, nagaula sa iyang dugo, ug ang maong pag-ula sa dugo for our sins. Diha gipakita sa mao nga pulong niya nga ang kamatayon ni Kristo gipakita og unsa ang kondisyon sa tao. Men are sinners. So because of that condition, Jesus Christ came, iyon sa Biblia, to die, to shed His blood for our sins. Muna nga, wa tayo kapanghinambog nining kinabuhian ni, kay igo lang tanggi pakamatyan, si Kristo ang mihimo sa maong nga kaluwasan dito sa cross sa Kalbaryo. But there are praises which ato makita nowadays very rampant, mga praises, mga statements but pasabot. Kung tag-praises, di lang kay terminology, di lang kay usa ka vocabulary, kundi usa ka sentence or usa ka praise nga diin ilang ginagamit as part, as method para sa kaluwasan kuno sa kalag sa tao. But anything outside of the gospel, ato makita din kung doon na may tao nagtudlo bisan unsa nga mga butang gawas sa gospel of Christ, gawas sa itong blood stained gospel, nga din mo gitudlo ni Apostol Pablo kana nga klase sa teaching false, piki na siya, munang very dangerous sa usa ka tawo nga nagapaminaw kung ang iyang napaminawan mga hinimo-himo sa tao which ato makita karon can never be found in the King James Bible. Munay ato ang taga-agpagtaga. So ang pinaka-crucial nga part sa kinabuhi sa tao is why lain ang salvation, because if you fail to have that salvation in your life, samtang buhi ka pa, impyerno ang bagsak sa usa ka tawo. That is why very important nga sa maong ato ang gitawag og kinabuhi sa kalibutan, sigurado ta
nakahibalota kung sa atong nadunggan, makasabot kita nga ang mao nga mensahe o mao nga maayong balita unya mituo kita niya na mao na pinaka-importante diha. Pero kung naay mga katudloanan nga sa atong pagtun-an karon, kung mao kini nga mga katudloanan ang nadunggan o madunggan sa tao, mao ni siya ang pinaka danger sa part sa mao nga kinabuhi sa tao. Now, unsa man nga mga praises nga dili makaplagan, no? 7 praises found nowhere in the King James Bible. But pasabot, bisag basahon pa nimo ang Biblia ana back from cover to cover, from the book of Genesis to the book of Revelation, you cannot find that praises in the King James Bible. Now, unsa ni mga pito ka butang atong pag-agpagtagan? Okay, number one itong pag-agpagtagan. Repent of your sins. This praise, sa kini nga praise gigamit sa kadaghanan ng mga false teachers. Dili nimo ni makita sa King James Bible, di ka kabasa ana. Repent of your sins, wala ni sa King James Bible. Kung ang tao magsumpay-sumpay ni ana, delikado na. Ug daghang mga grupo sa mga denominations nagwali ani, repent of your sins, which the King James Bible never stated even once. Repent of your sins. Di ka kabasa, especially in connection to salvation, dili ka kabasa na. Muna nga, kung naamay magwali, ingon sa pulong sa Ginoo, kung naamay magwali, not according to this book or not according to this law, ingon pa sa Biblia, it is because there is no light in them. Pag magwali ka nga wala sa Biblia, dili ako ni Osborn nga naman mo ni ang statement sa kadaghanan ng mga tao, which ang mao nga gitawag repent of your sins, gitagaan nila definition. Ang say definition ani? Stop sinning. Can you imagine? Muna ang definition nila, stop sinning. No one in this world, no one in this whole wide world nga ang tao pwedeng muhunong sa pagpakasala or muhunong sa pagkumitar o kasalanan. Imposible na. Kanus anang ta mahitabo nga maundang ang atong kasalanan nga mahimo sa kinabuhi. Ingon pa ni King David, sa dihang mahigmata ako, sama kanimo. But pasabot, when I resurrected, unya mahisama ko kanimo, masama siya sa Dios, that's the time nga ang tao mawagtang siya sa pagkumitar. Di na niya mahimo ang pagkumitar o di na niya mahimo ang kasalanan diri sa iyang kinabuhi. Nga naman, naana siya. Tapos na sa iyang lawas nga masalanon. As long as you are in this body is, mauni siya ang balayan sa kasalanan. Even si Apostol Paul, yan ang gi-recognize. Matanaw na to si Apostol Pablo. Kung kini matawhana mo ingon nga stop sinning, but pasabot mohunong kas imong makasalanan, maayo pa sila ni Apostol Pablo. Kay no one in this world, kung na kasulti, can stop sinning. Tanawa si Apostol Pablo din Romans chapter 7, verse number 14. Okay, Romans chapter 7, verse number 14. This passage talks about the two natures of man. Duha ka nature sa tao. So ato makita diri in verse number 14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin.
Verse 15. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Can you imagine, ana? Unsa tong di na ko gusto, mo'y ako mabuhat. Ang gusto na kong buhaton, mao naman hinuon ang di na ko mabuhat. In verse number 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Verse 17. Now then it is no more I that do it. No more I that do it. Pero kinsa? But sin that dwelleth in me. Now, asa man nagpuyo ng kasalanan. Iyo sa Biblia, verse number 18. For I know that in me, asa dapit, iyon siya, kanang media, o siyang sulti, that is in my flesh, pasabot in my body, iyon si Apostol Pablo. In my flesh, dwelleth no good thing. Can you imagine, ana? If you preach stop sinning in connection to salvation, you are a liar. Why? Because nobody can stop sinning. Nobody can stop committing sin in his body. Why? The sin is, ingon sa Biblia, the sin dwelleth in my body, in my flesh. Yun siya. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Verse 19, for the good that I would, I do not. Siya ang maayo, nga unta akong buhaton, o gusto na kong buhaton, wal dili ako mabuhat. Yun siya. But the evil which I would not, that I do. Can you imagine na? Verse number 20. Now if I do that I would not, it is no more I that do it. Diklaro ni Apostol Pablo, dili ako ang naghimo niya na. But sin that dwelleth in me. Asa ang sin nagpuyo? Na asa flesh, na asa body. No? Siya, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God, after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this flesh, of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Klaro sa Biblia, sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, we can't stop sinning. Why? Because the flesh, the body, serve the law of sin. Can you imagine? Munang, ang King James Bible, wa gid nagsultig, repent of your sins, unya, tagag definition nga, stop sinning. Nowhere to be found kana nga klase o kana nga phrase sa King James Bible. Dili ka kakita niya na. Kini ginagdagdagan nila ni Mark 16, Mark 1:15. Kini gitawag Mark 15, gidagdagan ni sa uban nga mga version sa scripture. Mark 1:15. Pero unsa ray gisulti sa Biblia diha? Atong karohon niya. Unsa ray gisulti sa Biblia? Especially in connection sa salvation kay imingon sila nga repent of your sins o repentance is giwali na sa Biblia. Yes, giwali na sa Biblia, pero kinahanglan nimo nang i-define sa exact definition nga gisulti ra pud sa Biblia. Nga naman, kung imo nang i-define by your own understanding and by following the definition of these unsaved people, you will lose track. Pasabot matalang ka diya, mawala ka diya. Ano man? Ang awa diri sa 15. Nindot ang pagkasulti sa Biblia diha ni Jesus Christ. Verse 15, ingon ang pulong sa Ginoo. Actually, he's preaching the kingdom.
the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven, usually verse 15, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ano sulti sa Biblia? Repent ye. Wala man yung sa Biblia, repent of your sins. Wala. Repent ye. Pero unsay sulti sa uban nga mga Bible din na. Wala tayo Biblia dali nga itong katagaan o reference. Pero naigiuban nga Biblia na nagsulti niya, repent and turn away from your sins. Oh. Ginatugangan. Pero ang Biblia, klaro kayo, repent ye and believe the gospel. Ang sulti sa Biblia, kana lang ang word, repent ye. Why of your sins? Because repentance sa Biblia has nothing to do with stop sinning or turning from sins. Dili yung ana. Because ang pinaka-person o ato makita, the most kanabang naggamit sa word nga repentance sa Bible or the word repent, it is God Himself. Now, if repent, ang definition is stop sinning, ang Diyos ba mag-stop og sinning? O may sala ang Diyos? Even ang pinaka first word nga gigamit ang word nga repent, kana is in reference to God. Asa makita? Genesis chapter 6. First aton hinduman, there is what we call the law of first mention. Mayroon nga itag law of first mention sa Bible. Pag once gigamit na siya nga term, gigamit na siya nga vocabulary, sunod-sunod na siya ang iyang dapat definition din ha. You cannot define it another way. Iyon sa Biblia. Genesis chapter 6 verse number 6. At another. Genesis chapter 6 verse number 6. This is the first mention of the word repent or repented. Is that verse in reference to men? Dili, in Biblia, verse number 6. And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. That's the law of first mention nga itong makita sa Biblia. The first person who uses sa gitawang o vocabulary nga word repent. The word repent is God Himself. Now, if you define the word repent as it is, stop sinning, ang butang pasabot, ang Ginoo, nakasala. That's blasphemy. That's the reason why we are King James only group of people. Nga naman, ang King James Bible, very accurate. Pag magamit siya og word, naa sa iyang kaugalingong definition, because this is not just a Bible. It is a Bible with a built-in dictionary. Muna pinakanindot sa King James Bible. Kini ang ato ang word nga repent, ato ng tagaan og saktong meaning. It has to do with change of mind. Muna ang exact definition sa word nga repent o repentance. Change of mind. Walay labot ang stop sinning. Muna nga change of mind, walay works diha. Because kung imong i-define ang repent as stop sinning or turning away from sin, that would be a work according sa Jonah chapter 3 and verse number 10. Jonah chapter 3
verse number 10. Kung ang definition sa word repent or repentance is turning away from sin or stop sinning, this would be a work. Ito makita rin ha. Jonah 3:10. Ingon ang pulong sino. And God saw their works. Unsay nakita sa Dios? Works. Unsa ang maong works? Nagsulti dito sa Biblia, that they turn from their evil way. But pasabot, they turn away from sin. Evil way, from sinning. They stop sinning. So, unsa na? Work. That is why the best definition sa word repent or repentance is change of mind. Wala na work diya. Usbon lang nimong imong panghuna-huna. Usabon lang nimong panghuna-huna. That's it. Una, ang ato ang word nga repent in connection to salvation is a change of mind. Kung naa kay gihuna-huna sa imong pangutok karon nga mo nay makaluwas nimo, you have to change it. To believe that Jesus alone can save. Mo nang daghang kay mga tao thinking they are saved but they are not. Why? Because of this false message, this false doctrine. And it is very rampant. In every denomination, mo na siya gitudlo. Repent of your sins. Which, di ka kita sa Biblia nga word. Repent of your sins. The King James Bible never say that. Mabasa lang nimo ni, repent of your sins, sa mga modern versions. We call it modern perversions. Mga Bible nga moderno, mga Bible nga kina-pervert, perverted Bibles, muna siya ang imong mabasa, repent of your sins. But the King James Bible never said that. Wala magsulti ang ato ang King James Bible. That is why ato nang klaro diha, dili nimo ni makita, mabasa sa King James Bible ng mga phrases. Which mao ni ang mensahe sa daghan kay mga denomination sa ilahang mga assembly. Number 2. Ikaduha diya atong pagtagad is willing to turn from or willing to give up sin. Kuang-kuan na siya kanang marag parinti-parinti lang na sila. Pero ay mo ni madunggan ng mga praise, willing to give up sins. That means you have the desire to turn from. Willing kang mag-give up sa imong mga kasalanan. Muna nga, I was saddened na dungog ko usa ka nagsulwining. Karon bad kung gusto ka moadto sa langit, karon palang daan imong isaay. Kinahanglan imong i-give up ang imong mga kasalanan. Can you imagine, ana? How much sin do we give up in order to be saved? How about katong mga sala nga wa nato mahinumduman? Or kung sa mga sala aman kinahanglan natong i-give up aron ta maka-angkon sa kaluwasan. The reason why Jesus came and died and shed His blood on the cross is because of our sins. Nakita sa Dios na dili nimo kaya i-give up ang imong mga kasalanan. That is why si Kristo ang yanhi aron mahimong bayad sa atuang silot, sa atuang sala. Dili kay you have to be willing or you have the desire to give up sins. Actually, kining mga butangan this is not part of salvation. This is part of discipleship. Kini dili ni siya sa part sa salvation. Part ni siya sa atuang gituwag daily sanctification, sa atuang daily service. Kini, as
as a child of God, as a son of God, you have to give up all of your sins imong kinabuhi. Nga naman, di man tamay mong epektibo. But when it comes to salvation, it has nothing to do with our salvation. Kini. Willing to give up sins. Di ka basa na sa Biblia. Kasi pagbalik-balik ko naman, aron mo ng Biblia, nagbasa, cover to cover, the King James Bible, you cannot find that phrase, you have to be willing to give up your sins. Wala, dili ka kabasa na. Unang pertindagahan na nga mga statement, daghan kayong mga pagtulunan, yan ang gawas, sa nagkalailahi o sa bisan asang denominations karon sa kalibutan, nga walay mga basis. These are man-made, gitawag og cliche. Aron, I don't know sa purpose yan, but kung imong tan-awon ang kinatibukan sa ang overview ba sa trabaho sa demonyo o ni Satanas, bikilon niya ang pangutok sa tao, ang pagpanabot sa tao. Gamay lang ngayong pagbikil sa demonyo, nga magmukha siya nga truth kung imong tan-awon diri man tinuod man. Murag nindot na ikapaminawon, pero atong hinumduman gamay ra kayong muna ingon sa Biblia, sa bantay ta sa gamay ra kayong patubo kanang baking, gamay lang kayo mong ibutang na sa bantay na ano man, bisa gamay ra kayo mong ibutang, pero mo epekto na sa imong ginabuhat, pasabot mo dako na. Munang ginagmay ra kayo ni siya, murag gamay ra kayo ni siya nga isyo, pero very dangerous. Gani, remember nga ang mga little things sa Biblia, dili pwede nimong i-take for granted. Nga naman, yung sa Biblia, little foxes destroy the vine. O gamay na kayo ang fox, pero dako kayo siyang ikadaot. Mao po ni sa Biblia, gamay na kayo nga mga twist-twist. Nung sa himo sayaw sa demonyo sa the book of Genesis. Ang sa isulti sa Ginoo nga to kang Adam and Eve. Thou shalt not eat of it. Pero gibiklar na sa yawa. Gamay lang kayo. Munang ang trick, ang subtlety, ang trickery no, sa yawa, kung di ka magbantay, it will destroy the whole thing, the whole life, the whole kanang gitawag og aspect sa imong kinabuhi. It will destroy even your eternal destiny. Kung ang mga tao pa makabaton sa kaluwasan, it will destroy their eternal destiny. Number 3. Wala na ako nag-uusap kay mao gini siya ang teaching sa mga denominations. Number 3. Madunggan yan eh. Dagang pastor nagsulti yan eh. Profession. Profession. Not possession. Daghan nagwali ani nga mga pastor. Christian life is not just a profession but a possession. Nindot kay paminawon. Kaya ang kaluwasan ko no, it is not a profession but a possession. Pero kay balo ka ang sa Biblia sa word nga possession sa Bible, it has nothing to do with salvation. It has to do, it has to do with someone who possess an evil spirit. Can you imagine? Daghang pastor musulti. Dili lang profession, dili lang kung sa baba. Kung dili, kanang imo yung madawat. Pero kana nga word sa King James Bible, dili siya connected sa salvation. It has been connected with an evil spirit nga na-possess ang sa katao.
Kagrabe. The only thing the Bible says can possess someone is an evil spirit. Muna na term na ito nga, demon possess. The word possess has nothing to do with salvation. Or has nothing to do with the Holy Spirit. Walay delikado kay nga mga wording sa Bible. Ginagamit sa daghang kay mga denominations. The Bible never says the Holy Spirit or the Holy Ghost or Spirit of God possesses anyone. Wala ang King James Bible ng sulti ni ana. Kung naa may word nga gigamit ang word possess is connected siya sa demon or sa gitwag evil spirit. But not with the Holy Spirit. So possess is connected with an evil spirit that can make a person to do something. To do something. Possess means to seize or to take control of. Can you imagine? Pero madung ka mo na sa mga simbahan karon. Christian life is not just a profession but a possession. Pero ang maong word connected siya sa evil spirit, has nothing to do with the Holy Spirit, has nothing to do with salvation, has nothing to do with God. It has to do with an evil spirit. Muna nga, grabe kadelikado ang tudlo sa mga tao karon. Magbantay ta sa mga teaching ning kasi sa mga tao nga magamit og mga statements niya walay dili konektado sa tuang salvation, kundi kabaliktaran, konektado siya sa kaaway sa Dios, ang demonyo, ang mga evil spirits. Munang grabe, very very dangerous. We are living in a time which tumakita din ang mga teaching very dangerous sa mga taong naminaw. Daghan I don't know kung nakadungog mo na, but I oftentimes heard that statement sa daghang mga kapastoran. Umingon niya, Christian life is not just a profession but a possession. Nindot kita paminawon, naman po isulti nga ingon sa Biblia nga not just a professing Christian or professing to be wise, or professing to be something. Wala man tayo problema na nga gitawag og statement, pero when you say possession, dili siya konektado sa kaluwasan, dili siya konektado sa Holy Spirit, konektado siya sa evil spirit. Number 4 dito ang pagdigan. Number 4, make Jesus Lord of your life. Kaya sagala na sa mga Calvinist, make Jesus Lord of your life. That means you have to give Jesus your heart. You have to give your heart to Christ. Make Him as your Lord over your life. Kaya na sila, if He is not your Lord, He is not Lord at all. Grabe. O di na siya imuhang Ginoo, dili siya Ginoo. Pero sabihan mo, bisan pag ang tao di mo ilan ni Kristo nga Ginoo siya, bisan pag ang tao dili mo acknowledge ni Kristo nga Ginoo siya, magpabilin siyang Ginoo sa tibuok kalibutan, sa tibuok universe, sa tibuok creation sa Ginoo, magpabilin siyang Ginoo diha. Ato mga diha, make Jesus Lord of your life. Nya magagamit-gamit og bersikulo nga si Kristo mo puyo diha sa kasing-kasing sa tao. Kinsa man ginahimo ni Kristong Ginoo? Ako nihimong tan-awon sa Book of Acts. Dili man kita ang mo declare kung si Kristo ba Ginoo o dili. Whether you
you know Him as Lord, magpabilin siyang Lord. Acts chapter 2 verse number 36 yun there. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus. Ano sa? That God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Dili ang tao ang nag-declare kini Ginoo ni ug mo ang Kristo. Dili kita ang mo declare. Is God Himself nag-declare ni Jesus Christ as both Lord and Christ. Wala nga amo gasagikan nila ning make Jesus Lord of your life. Which dili ka kabasa sa King James Bible na, wala na sa King James Bible. These are man-made statements. Dili ni sa Biblia. Muna nga, klarong-klaro ta diha. Kini nga mga phrases, wala ni, dili ni mo ni makaplagan sa Biblia. Wa magsulti diha ang Bible. Number 5. Kini, sa ni, nga, wa sa Biblia. Pero ginapakailap sa daghan kayong mga kasimbahanan. Number 5, head. Belief. Head belief or mind belief. Ang dahamata magwalay nga dili lang sa huna ang pagtuo. Kinanglan kasing-kasing. Actually, ang atong kaluwasan is both mind and heart. Importante kayo na. Because in connection sa to ang mind, naa diha ang word nga repentance. Kung kita niyo na, connected ang repentance sa mind. Konektado siya sa mind. That is why naay Biblia, naay bersikulo sa Biblia nga importante ang mind. Ano to sa gituwag og 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Kung dili ba importante ang mind, diha sa mind ang battleground. Tanawa 2 Corinthians 4 verse number 4. Ayon sa Bible. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Unsa di ay? Nganong ang tao dili siya motuo? Because his mind, ingon sa Biblia, ang iyang panguna-una gibutahan. The God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Can you imagine, importante kayo ang gituwag believing even sa mind sa tao. This is the battleground. This is where repentance, yung makita diha nakakonect. Konektado ang repent sa mind sa tao. Once ang mind sa tao gibutahan sa kaaway, sa demonyo, sa yawa, yung sa Biblia, dili ka makatuo sa maayong balita. So, ang mind belief ay ang panghuna-una sa tao, konektado siya sa ato ang salvation. It is because it is connected with the word repent, change of mind. So, ato makita din nga kung naami mga tao karon musulti nga, not just in the mind, he had knowledge. Asa man ay ang knowledge magsumikat? Asa man ay ang knowledge dapat mapunta? Di ba sa mind? Asa man ka makasabot? Asa man giproseso ang imong pagpanabot? Di ba sa imong panguna-una? Now, if your mind is being blinded by the God of this world, so dili ka makasabot. O di po ka mutuo sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. This is the battleground ang ato ang mind. So kung naa may matamingon nga head knowledge ra nang imuha, head belief ra nang imuha, remember nga ang gibutahan sa yawa ang imong huna-huna. Di makasabot ang mga tao na nga. Mind belief. Believe with the head, not the heart. Yung sila. Ang imong pagtuo na sa imong huna-huna, wala sa kasing-kasing. Pero na ay importanteng bersikulo ng imong huna-huna.
ang yawa diha nagbuta aron di ka makasabot. Believe with the mind. Yan sila. Pero kana nga bersikulo mo imong pamatuod, nga importante ang atong panghuna-huna. Nga naman, konektado na sa ato ang repentance, change of mind. If the minds are blinded from believing, what needs to be unblinded to believe? Now, I'm not saying it is not the heart that needs to believe. I'm saying the Bible doesn't say someone can believe the gospel with the head or mind, but not believe with the heart. That too, kanang duha, mind and heart connected with each other. Dili pwede nga walay imo pauna-una, usaon nimo pagsabot, usaon nimo pag-analyze ang sa kabutang kung wa kay panghuna-huna. Kung imong tan-awon, ang kasing-kasing sa tao mas labi ka dautan. Dautan ang mind, imagination sa tao, mas dautan pud ang kasing-kasing sa tao. Both kanang duha, dautan na siya. That's why kinahanglan na to ang atong mind nga magproseso, pag-analyze, pag-meditate, kanabang istorya o kini-kini nga mga praise insakto ba ni o dili. Kinahanglan na to ang atong mind. Hindi ko kasabot ano yung mga tawhana, magsulti-sulti, head belief, which naa sa Biblia nga ang proseso sa pagtuo importante ang huna-huna sa tao. Once ang imong huna-huna butahan sa demonyo, butahan ni Satanas, di ka kasabot, di ka pwedeng mo adto sa puntong mutuo ka. There's a false belief ato na hinumduman. Dunay false belief. Head belief is not a false belief. There's a false belief, but that would fall under what is termed easy believism. Ay magsulti karon nga, sayop ng easy believism. Anong sayop ng easy believism? Which imo makita sa Biblia, ang pagtuo pinakasayon. Natay gisulti sa Biblia, the simplicity that is in Christ. So simple. Pero ano sa man mahimong false ang pagtuo sa usa ka tawo? Mahimo lang sayop ang imong pagtuo when you have a wrong object of belief. Salvation is easy believism. Pero easy believism itself is not a false belief. Ang easy believism mahimong false belief when ang object sa maong belief is not the gospel of Christ. Okay ni. Kung mo ni karon ang object sa imong pagtuo nga maluwas ka, repent of your sin, that is a false belief. Kung mo ni karon ang object sa imong kinabuhi, willing to give up sin, that is a false object of faith. Kung mo ni karon profession not possession, mo nay object sa imong pagtuo, that is a wrong belief. Kini tanan. Pero mo kag-head belief, importante ang mind sa tao. Konektado ang repent sa itong mind. Ang yawa, wa man resulting gibutahan ako imong kasing-kasing. Wala. Ang gibutahan sa yawa, ang atuang mind. So that di ta mutuo. Wala, importante nga tumasabtan na siya ng mga issue. Number 6. Accept Christ. Accept Christ. Accept Christ as your personal Savior. As your personal Savior. Sa atong kita din ha. Accept Christ as your personal Savior. Dili kakabasaan sa Biblia. The only thing, ang word nga accept in reference, I'm not saying the only thing, but there are two things at makita sa Biblia nga ang kanang word nga accept. In connection to salvation at makita din ha,
ang imong i-accept is the gospel. But not in reference to Christ as personal Savior. Yes, sabi, tanaw na ito sa gituwag o 2 Corinthians chapter 11 verse number 4. Atong tanong niya. Verse number 4 it says, "For if he that cometh preacheth another Jesus, whom ye have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted." So, ang word nga accepted is in reference to the gospel. Pero walay reference, walay statement nga so they accept Christ as your personal Savior. Walay statement ana sa Biblia. Dili ka kabasaan na sa gito scripture, especially sa King James Bible. Dili ang tao ang ni-accept sa Ginoo. Ato na hinumduman. Dili ang tao ang ni-accept sa Ginoo kay wala sa posisyon ang tao para mo accept siya sa manuluwas, mo accept siya ni Kristo. Wala ta sa posisyon nga ingon ana. Ang dunay katungod o dunay posisyon nga mo accept sa tao is walain ang Dios. That is why ang Biblia klaro kayo Ephesians 1:6. Tanaw sa Ephesians 1:6. It is not as dili sa ato dili kanato ang pag-accept sa Dios kay wala ta sa posisyon niya. Because we are sinful, we are sinners, kinsa man ta nga mo accept sa Ginoo, mar kita pay nay katungod ga kung wala ko dawata ang Ginoo, di siya nga imong Ginoo kinabuhi, marabag na kitay napas posisyon. The one who has the possession to accept us is no other than God. Ano man na siya just holy siya, kita makasala. So yun siya diha. Verse number 6, Ephesians 1 verse number 6. "To the praise of the glory of His grace, He hath made us accepted in the beloved." So ato man kita din kinsay ni dawat kanato? Kinsay duna sa posisyon sa pagdawat sa tao? Ang Dios. Kay naa siya sa tama. Naa siya sa insakto. O sa kwan pa na, sa tagbalay pa na, siya ang tagbalay. Kita bisita lang. Isod man sa kayo ang bisita mo ingon nga, "Oy, dawaton ta ka." Sa dili ikaw dapat ang mudawat sa tag-iyas panimalay. Ang tag-iyas panimalay ang dapat mudawat sa bisita. Sayop naman hinuoning termino sa tao. Walay katungod ang bisita mo accept sa iyahang host. Ang host mo ay dunay katungod nga mo accept sa iyahang bisita. So he is in the position to accept. Dili kita ang dunay katungod aron mo accept kang Kristo. Kinsa man ta makasala ta tubangan sa Ginoo. Okay, number 7. Kini. Number 7, invite Christ into your heart. Another statement ito makita, praise. Another statement ito makita, gitudlo sa daghang kay mga kasimbahan. Invite Christ into your heart. Never ang Bible, never ang King James Bible nga nagsulti na invite Christ into your heart. Dili mo na mabasa. Ingon invite Christ into your heart so that Christ will dwell in your heart. Can you imagine ana? Dili ka kabasa ana sa Biblia. Kanus aman mo puyo si Kristo or the Holy Spirit sa imong kinabuhi. The moment you believe the gospel of Christ, then right there and then the Holy Spirit, Christ will dwell in your heart. You know, Ephesians 3:17, yung di ang pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 3 verse number 17. Do we need to invite Him? Ingon sa Biblia, wala man nagsulti ang Bible yan, ha? Tanawa sa Bible, verse number 17. Ephesians 3 verse number 17. You know, that Christ may dwell in your heart by inviting Him to come into your heart. Ingana ba? That Christ may dwell in your heart by faith. Kaklaro sa Biblia. The only way nga si Kristo mapuyo sa kasing-kasing sa tao is when we believe, when we have faith in His blood. At makita din kung ito o kasamaayong balita, if you believe the gospel, we know what the gospel is. Hibaw taon sa ang gospel.
We believe on a blood-stained gospel. When we have faith, in the blood of Christ, we have faith in the blood of Christ. When we believe the gospel involves the blood of Christ. He shed His blood. The moment you believe what Jesus did on the cross, that moment, there, right, and then, makita sa Biblia, si Kristo mo puyo sa kasing-kasing sa tao. The moment you believe, iyon sa Biblia, tanawa din ang pagpuyo sa balang espiritu sa kasing-kasing sa tao. Daghan kayong mga passage sa Bible na ingon ana ang gisulti, dili nang invite Christ into your heart. Walay bersikulo nga nagsulti na invite Christ into your heart. Aron mo puyo siya sa imong kasing-kasing, imo siyang imbitaron. Dili ang sulti sa Biblia, when you put your faith, faith, your belief sa gospel, yung sa Biblia, diha silyuhan ka sa balang espiritu. Pagdadaghan kayong reference din isa sa mga history sa Bible at makita din. Kano sa man ang Holy Spirit mo puyo? The indwelling Spirit of God, makita din in the book of Acts, usa na siya ka story sa Biblia kung kano sa mo puyo ang balaang espiritu sa kinabuhi sa tao. Tanawa diya sa gitawag og Acts chapter 10 verse number 44. Imo kita diha. While Peter, while Peter yet spake these words, but pasabot nagwali pa siya, sulti pa siya sa pulong sa Ginoo, nagsangyo pa siya, nagwali pa siya, wala na siya. When he finished, wala na sulti niya. While Peter yet spake these words, kamulo pa siyang nagsulti. Kung sa sulti, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Katong nakadungog sa pulong, verse 45, and they of the circumcised which believed were astonished, as many as came with Peter. Because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. So ito makita din kamulo pa silang naminaw. Kamulo pa silang nagpakadungog sa mensahe. Pero ato hinumduman, yung sabiya, after, sa Ephesians 1:13, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, after you believe, yung sabiya, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Pasabot, you were indwelt by the Holy Spirit of promise. Walay reference na kinahanglan pa nimong imbitahon si Kristo sa imong kasing-kasing. Kita kadungong mo nang nagwali des kanto, pati daghan nagwali des kanto, daghak migapon, nagwali, dagkog migapon, dagkoel mga kasi wala na. Invite Christ into your heart, invite Christ into your heart. Walay sulti ang Biblia, ingon sa Biblia, ang pagpuyo ni Kristo diha sa kasing-kasing sa tao, sa dihang mutuo ka sa unsay gihimo niya dito sa krus sa Kalbaryo, which is muna ang gospel atong gibasa ganiya. For it is the power, the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Muna siya kagahom na din ang tao makabaton og kaluwasan. Kung gusto ka nga makabaton og kaluwasan, walay lain nga imuhang paminawon, dapat kang makadungog sa maayong balita, which is na 1 Corinthians 15:1-4. Ato makita din giulat na ni Kristo iyang dugo ni adto sa kitog kamatayon, gilubong na siya, nabanhaw na siya aron kita makabaton sa pinakalibre, pinakadako nga kaluwasan yung sa Biblia, our eternal salvation. Kining mga butangan ni wala ni siya hinungdan. Kining mga butangan ni siya ito makita muna siya ang gitawag og big X. Wrong na siya kung una imuhang pamaagi sa kaluwasan. Because the only way to be saved is by believing what Jesus Christ did on the cross of Calvary.